Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Bago po tayo mag-umpisa, siyempre po magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok po ng bansa o mundo, tayo na roon mga katambay. Naway maingatan po tayo lahat. Ito po mga katambay, komentuhan po natin. At nakakalungkot man po dahil ito po isang top-notcher po ito sa bar. Isa pong magaling na abogado. At nakakalungkot lang po sa kabila ng pagiging abogado at senador, mukhang isa po siya sa nahihinaan po. Nahihinaan po yata siya sa justice system po na kung saan po ay siya ay profesyon niya at siya ay nagtatrabaho po bilang legislative mga katambay. Nakakagulat po. Unbelievable. Pakinggan po natin at komentuhan natin mga katambay. Malalaman nyo kung ano yung sinasabi kong unbelievable. Umpisahan na po natin mga katambay. Ang sinasabi pong, ito po yung oposisyon po ito. Oposisyon, pero ngayon, wala na. Wala na po kasi oposisyon. Wala na po. Ang tinuturing na lang po nila oposisyon ngayon ay si BP Sara. Pero yung sinasabi nga ni Vice President, bago natin pakinggan, di ba? Nagsama-sama na po kasi sila lahat. Di ba? Pati NPA, sinasabi ni Vice. Pati mga kriminal, drug lord, di ba? At mga sa Senado, sa Kamara, wala na halos. Pati convicted, mga may kaso ng child abuse, magkakasama na po. Iisa na layunin na talagang pabagsakin ng mga Duterte. Kasi ito, pag nilagyan mo ng logic, itong pakikinggan natin, kasama po ito sa sinasabing demolition job para sa mga Duterte. Umpisa na po natin mga katamay para po masarap pag-usapan ito Ayan, si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Hi sir, magandang hapon po. Sally, magandang hapon at sa lahat po ng nakikinig. Sir, unahin ko po, meron kayong naging panawagan na mag-rejoin o sumama na po muli ang ating bansa sa International Criminal Court para nananawagan kayo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-consider yung pagsama na uli natin sa ICC? Correct. Insurance policy ang tawag ko dyan. Insurance lang tayo just in case meron tayong leader na ruthless, yung walang konsyensya, mamamatay tao, tapos hindi natin masolusyonan sa ating... Tingnan mga tambay nakita nyo? Umpisa pa lang po ng talumpati niya o pahayag. Sinasabi niya kung magkakaroon daw po ng leader na katulad po ng mamamatay tao. Walang awa, walang pakundangan. Sino po ba yung pinatatamaan nito? At hindi makakuha ng hustisya, kuno, mga katambay. Anong klaseng mga politiko ito, mga katambay? Ibang klase, no? Ibang klase pagdating sa politika. Yun nga yung sinasabi ni Vice President, di ba? Pagkakapangyarihan ay hawak na nila. At ito'y sakim, ganid, hindi po nila ito pawawalan. At kung sino po ang makakasira sa kanilang mga ambisyon, lalo sa pakinabang sa gobyerno at pera ng bayan, ay hindi na po nila ito pawawalan. At pilit po nila itong pababagsakin, mga katamay. Di ba? Kaya magugulat ka Parang ito po abogado, pero magugulat ka. Parang minamalit mo ang ating korte, lalo ang Supreme Court natin. Justice system, umabagal masyado. So, kailangan... Mas maganda siguro meron pang secondary system na pwedeng takbuhan yung ating mga mamamayan katulad ng ICC. Insurance policy, ang tawag ko dyan. So sir, ang nag-joke po ba sa inyo para manawagan ng ganito ay dahil dun sa mga narinig at mga nasabi ni mga admission ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakalipas sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee and at the same time dun din sa mga nabubulgar sa ginagawa namang pagdinig ng House Quadcom Committee? Actually, ang napaisip ako dyan sa membership, sabi ko balik tayo sa ICC kasi nakita ko na napakaraming nananawagan ng hustisya. Ang sabi nila, hindi pa nila nakakamit ang hustisya. So, kahit sabihin ng executive branch na, sige, inimbestigahan namin yan. Pero, hindi naman hanggang imbestiga lang ang, alangan naman happy na yung mga namatayan because inimbestigahan. Ang gusto yata nila malaman, ano ba talaga nangyari. So, sabi ko... Yun nga ang mahirap Panay imbestigan nyo. Wala naman kayong pinasampang kaso.
ginagawa niyong tangat bobo mga Pilipino. Abogado ito eh, abogado. Si Senator Kiko ba ito? O Coco Pimentel. Mga katamay, nakakagulat. Isang abogado. Walang magawa kundi paano mabibigyan ng hustisya yung sinasabi mo? Panahon pa ni dati Senadora Laila de Lima, panahon pa ni Pinoy, hindi makakalap ng matibay na ebidensya. Dahil lahat ng ginawa ng ating, excuse me po, ng ating dating Pangulong Presidente, Rodrigo Duterte, ay naaayon sa batas para proteksyonan niya ang Estado bilang isang syudad, bilang mayor, nag-umpisa bilang mayor. Protektahan niya ang kanyang syudad, lalo sa kaharasan at lalo sa masamang bisyo na droga. Palibasa yata, sa panahon po kasi ng bagong Pilipinas, mas pabor po yata sila sa mga drugs yata. Mukhang pabor po sila sa droga. Mga tamay. Mukha, mga mambabatas ito. Mukha lang, di umano. Pakinggan pa natin. Ibang klase. Mas maganda siguro na meron tayong pangalawang justice system na pwedeng takbuhan. Ang kinakatwiran, naalala ko, laging kinakatwiran ho ni na Senator Bato de la Rosa. Wala rin naman silbi ICC eh. May silbi ba ICC? Tingnan nyo po. May silbi. Nakita nyo po yung nangyayari sa Ukraine, sa Russia. Ano silbi? Ang daming patayan ah. Ilang taon na po ang gyera. Puro patayan. Nasa na silbi ng ICC dyan? At dyan di po sa Middle East. Middle East, isang damukal po ang namamatay na tao. Ano silbi ng ICC? International Criminal Court. Bakit nakatutok sa Pilipinas? Wala namang patayan, gera dyan. Walang gera sa atin. Na araw-araw may binobomba, may pinapatay. Bakit ayaw tutukan ng ICC para maniwala ang mga Pilipino na talagang yan matindi ang power niya at ayaw sa kriminalidad niyan. Ayaw ng ICC sa mga kriminal at patayan. Di ba? Dahil against sila sa patayan. Bakit ayaw nilang pasukin ang Ukraine at Russia? Bakit ayaw nilang pasukin? International Criminal Court. Di ba? Ganon din yung mga bansa na laganap ang patayan. Di ba? Pasukin nila North Korea. Di ba? At hangang-hanga ang isang senador, Coco Pimentel pala sa ICC. Hangang-hanga. Paano ka hanga sa isang criminal court na naglaganap ang gera ngayon na hindi nila makontrol? Na para ang krimen hindi dumami ang krimen sa mundo. Di ba? Yan komento lang na inyong lingkod. Ngayon, kung mali ang komento ko, pulaan nyo. Pwede man ako pulaan, mga tamay. Tao lang naman ako, nagkakamali. Kung yung komento ko, napakaraming patayan doon. Gera. Pero ang ICC nananahimik. Gustong-gustong pasukan ang isang bansang Pilipinas na merong isang Rodrigo Duterte na ayaw mapariwara at ayaw mapahamak ang kanyang mga kababayan. Ayaw malulong sa bisyong droga at lumaganap ang krimen sa bansa natin. Di ba? Merong isang politiko na merong yagballs at may political will at pagmamahal sa bayan at may pagmamahal sa politiko. Itong mga politiko na ito, ano ang makikita mong pagmamahal dito? Yung kumontrol ng problema ng bansa, magiging problema ng ating mga anak na malulong sa droga, parang okay lang dito. Okay lang na ang droga, wag kontrolin. At wag kontrolin ang krimen dahil pag may droga, may krimen. Di ba? Tapos, dito tayo dadalhin sa isang ICC na wala naman napapatunayan. May napatunayan na po ba ICC, mga kababayan ko? Yung gera ba na kontrol nila? Para walang patayan? Tapos sasabihin ng isang senador, Coco Pimentel, parang ito'y backup mo. Anong backup? Parang ginawa mo napakahina ng justice system natin na isa ka ron. Isa kang legislative. Di ibig sabihin na mga ginagawa niyong batas ay mahina. Wala pala kayong silbi. Di ba ba? At walang silbi pala ang justice system natin dahil unang-una, ayaw niyo isampa sa korte. Iniintay na nga ni dating Pangulong Duterte ang mga kaso. Napakatagal niya na nag-iintay ng kaso niyo. Di ba ba? Pero wala pa rin kayo sinasampang kaso.
Gusto nyo ICC. Sampal niya, sinasampal nyo ang mga justice system natin. Ang mga huwes natin. Ang mga justice natin. You know? Ang mga prosecutor natin. Sinasampal nyo sa pagmumuka na wala silang silbi. Wala silang silbi. Diba? Ang may silbi lang sa bansa natin ay ICC. Ganun po ba? Pambihira. Dahil sa pamumulitika, no? Talagang ayaw na nila talagang takot na takot sila. Bakit kaya takot na takot sila sa mga Duterte? Nagtatanong lang ako. Ano po ba meron ng Duterte na takot silang makabalik sa gobyerno? Makabalik sa pagiging presidente ng bansa ang isang Duterte. Bakit kaya? Ano kaya ang kinatatakot ng mga ito? Samantalang 6 na taon naging tahimik lahat. Nabawasan ng malaking korupsyon sa gobyerno. Yung kaya ang kinatatakot nila na mabawasan ang korupsyon sa gobyerno pag merong isang Duterte na namumuno sa ating bansa. Hindi kaya? At nababawasan ng malaking porsyento ang krimen pagka may isang Duterte na nanunungkulan sa Malacanang. At nababawasan ang pasok at volume, tuloy-tuloy ng pumapasok sa ating bansa. Nababawasan. Di po ba? Ngayon, ipinagmamalaki ng pamahalaan natin. Marami na raw silang nahuhuling droga ngayon. Mas malaki raw nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Mas marami daw silang nahuhuling droga ngayon. Volume, ha? Kung hindi ba mga bopols ito? Ginagawang tanga mga Pilipino. Hindi ba kayo nag-iisip? Kaya dumadami na uhuli nila dahil dumadami pumapasok. Open ang bansa sa pagpasok ng tuni-tuniladang droga. At meron na naman yata tayong mga pabrika ng droga sa Pilipinas, di kaya? Kaya dumadami na uhuli nila. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, kontrolado. Wala na halos nakakapasok na droga sa bansa, pati nga katubigan. Nakukontrol nila ang mga katubigan na po pwedeng mag-entrance ang droga sa ating bansa. Kontrolado. Kaya nga, konti na lang ang nauhuli nila dahil wala na nga nakakapasok masyado. Di po ba yun ang mas maganda? Kisa nakakahuli ka ng isang damukal. Di ibig sabihin, laganap ang droga sa bansa mo. Dahil napakarami mong nauhuli. Di po ba? Ibalik natin dito kay Kiko. Nadagdag lang po natin yung mga katama. Impossible. Ginagawang bobo, tanga mga Pilipino. Nabanggit ko lang. Kasi pinagmamalaki po ng PNP. Nakita ko lang sa balita na mas marami silang achievement na nahuhuling mga droga ngayon. Laganap ka eh. Ito, balik po natin dito kay Senator Kiko Pimentel. Dahil meron silang kinakaharap nga na crime against humanity sa ICC, wala silang jurisdiction sa atin. Gumagana naman ang justice system sa ating bansa, so bakit makikialam ang isang international criminal court? Well, yung panawagan ko naman na bumalik sa ICC, hindi naman ibig sabihin na atras ka agad, na covered ka agad lahat na nangyari, di ba? So, prospective yun. Palusot mo lang yun. Palusot lang po ng isang senador yun. Pag nakapasok po muli ang ICC, halos lahat po iimbestigahan na pati pagdating sa crime. Di ba? International Criminal Court nga yan eh. Di ba? Gusto lang po nila talagang maging legal ang pagpasok kasi hindi na nga tayo miyembro dyan. Kaya gusto nilang maging miyembro di umano. Dahil nga meron silang maitim na balak. Dahil nga, yung sinasabi ko nga, komento na inyong lingkod, ayaw nilang makabalik ang isang Duterte. Takot na takot sila. Lalo pa ngayon, napakaraming natuklasan ng mga Duterte. Lalo sa institusyon, ng dalawang institusyon. Yung pera, di po ba? Pag kasi nakabalik ang Duterte sa Malacanang, lahat sila mabubuksan ang libro nila. Real talk. Pabubuksan po yan ng Duterte. Ang mga libro niyan. Di po ba, Senator Senator Coco Pimentel, baka mabuksan din ang libro nyo. Kaya kailangan nyo gumawa ng paraan
Ang tanging solusyon nyo na lang dahil wala kayong maisampang kaso, dali na lang sa ICC. Diba? Hindi nyo pa napansin, nagsama-sama sila. Dating Senador Trillanes, dating nakakulong na si Senadora Laili de Lima. At napakarami pa, nagsama-sama na, pati mga drug lord, mga may criminal record, mga nakakulong. Puro ang issue patayan. Kinukuhanan mo ng resources, puro may krimen. May mga issue, may mga kaso. Di ba? Kaya dito, binibilog lang po ng tao, binibilog lang po yata, di umano, ng isang Senador Coco Pimentel, ang mga Pilipino. Para lang mapaganda yung sasabihin niya na makabalik ang ICC. Basang-basa na po ng mga Pilipino ang stylean nyo. Nakakagulat lang po, no? Yung dating oposisyon sa mga Marcos, ngayon po, kasanggan dikit na, mga tambay. Bakit kaya? Balita natin na bigyan yata ng pwesto daw po ang asawa nito sa administrasyon po. Kaya po biglang bumango po ang Marcoses sa Senador Coco Pimentel. Totoo kaya yon? Na nabigyan daw po ng posisyon ng asawa daw po ng Senador Coco Pimentel, mga katambay. Kaya po biglang nabago po. Ganon din daw po yung isang senadora. Totoo din po ba yun? Bigla daw po bumait sa administrasyong Marcos na talagang kritiko po ito. Kritiko ng Marcos at nagmamarcha pa po ito. Noong mga panahon na kabataan ito, galit na galit po sa pamilya Marcos dahil daw po diktador. Mamamatay tao, magnanakaw. Pero ngayon, nabigyan din daw po ng pabor yung isang senadora. Totoo kaya yon? Yung si Risa Hontiveros, number 1 kritiko ng Marcos yan eh. Kasama sila dating Senadora Laila de Lima, mga kritiko yan. Dating Senadora Antonio Trillanes, sila Drilon, di ba? Sila Kiko Pangilinan, mga nagwewelga pa yan eh, di ba? Mga sila Ocampo, yung Makabayan Black, talagang galit na galit sa pamilya Marcos yan. Pero ngayon, tahimik, mga tamay. Bakit kaya? Ngayon, iisa po layunin nila, di ba? Ngayon, merong isang senador, nakikiusap pa sa Pangulo na ibalik ang International Criminal Court, ICC. Samantalang sa camera, impeachment naman ang pinag-uusapan doon. Dito naman sa Senado, ICC naman. Mga tambay. Ibang klase, no? Isang kumpas. Pam, 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 pam. Di ba? Pam, 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 pam. Patalsikin, palayasin ang Duterte sa bansang Pilipinas. Ganun po ba? Kailangan papasukin ICC dahil walang silbi ang korte sa ating bansa. Ganun po ba? Walang silbi? Baldado, hindi nagpapanksyon. So, wag na munang pagdebatihan yung nangyari sa Duterte war on drugs. Prospective yung akin na sali tayo sa ICC, di-covered na naman tayo. From the date, magmula nung petsa na sumali tayo. Ulit, na bumalik tayo. So, para lang yun, pang secondary justice system lang yun. Kung sakaling ayan, ayos na yan mga tambay. Wag na natin tapusan. Secondary justice system. Walang kwenta ang justice system sa atin na isang abogado na isa ring mambabatas. Gagawin niya secondary daw ang ICC, mga katambay. Criminal court. Wala bang alam ang ating justice system pagdating sa criminal case? Wala po ba? Tanga po ba ang ating justices? Tanga po ba ang Supreme Court pagdating po sa kaso ng criminal? At kailangan po ang humawak nito International Criminal Court. Ibig sabihin, mas matatalino po pala ang korte ng Criminal Court na international kisa po sa mga Pilipino na huwes, prosecutor, judge, nasa Supreme Court. Ito po pala, napaka-bobo pala ito. Kung pagbabasihan mo po bilang pangkaraniwang mamamayan katulad ni Kamanong, parang kinukutya mo. Isa ka pa namang abogado. Nasa top ka. Bar. Nag-top po ito sa bar exam eh. Ang pagkakaalam ko po, nag-top po ito si Coco Pimentel. Pero walang kabilib-bilib po sa justice system natin, lalo sa pagdating po sa criminal. Mga criminal case, katulad po na sinasabi nila pagpatay daw po ng EJK o war on drugs. Ibang klase, no? Dito ka lang nakakalungkot lang po. Dito ka pa makakarinig na parang dito sa senador na ito,
Gagawin mo, napakarami nating huwes, napakarami nating prosecutor, napakarami nating korte, napakarami nating mga magagaling na abogado. Ang Supreme Court nandyan, hindi nawawala. Bakit ayaw nyo dali ng kaso sa bansang Pilipinas? Bakit kailangan international? Pagka ganito ang mga senador sa ating bansa, dapat palayasin na ito. Komento na inyong lingkod. Dapat po ito, mas naniniwala po ito sa International Criminal Court. Dapat doon na sila magtrabaho. Doon na sila maging senador. Di mo ba? Saan ka nakakitang bansa na ang iyong justice system na wala kang tiwala? Nakita niyo po ba ang Amerika? Ang Amerika po ba ay umaasa sa International Criminal Court? Samantalang halos dyan natin kinopya ang ating batas sa Amerika. Pero ang Amerika, hindi naniniwala sa ICC dahil mas tiwala sila sa justice system nila ang Amerika. Bakit tayo? Halos lahat ng batas natin kinopya natin sa Amerika. Pero wala tayong tiwala sa justice system natin na halos doon din ang galing sa Amerika na may tiwala sila sa justice system nila. Ibang klase mga senador, ano? Dahil nga sa pamumulitika. Political harassment, demolition job yata, mga katambay. Naagulat. Palibasa, hindi natatakbo po ito eh. Tapos na po ang termino po ng isang Coco Pimentel. Parang ang tatakbuhan po yata nito eh, kung hindi nagkakamali inyong lingkod, sa LGU's local government, mga katambay. Pero, nakakalungkot lang po. Napakatalinong tao. Talagang nagtrabaho siya sa katulad niya, legislative, di ba? Nagtrabaho siya. Nagbabalangkas, gumagawa ng batas. Pero, yung mga ginagawa nilang batas, wala siyang bilib. At nahihinaan siya. Hinang-hina siya sa justice system natin. Di ibig sabihin, napakahihina nyo pala, senador. Di kaya, nagtatanong na si Kamanong, napakahihina pala ng mga legislative natin, lalo ng dalawang institusyon, ang Senado at Kamara. Napakahihina po pala itong mambabatas, mga tambay. Dahil lahat ng ginagawa nilang batas walang kwenta. Kailangan pa natin iasa sa mga banyaga. Ganun po ba? Naagulat lang po. Ito yung sinasabi po natin na pagka ganitong klase ang politiko sa ating bansa, wala pong patutunguhan ang ating bayan. Dahil una-una, mga hindi po makabayan eh. Komento na inyong lingkod. Hindi po sila makabayan. Makabanyaga. Yan ang mga tambay. Parang sinasabi mo sa mga Pilipino, ng mga Pilipino ay mga bobo, tanga, pagdating po sa pag-handle ng criminal case. Lalo po nung sinasabi nila na walang kamatayang EJK, walang kamatayang war on drugs, na napakaraming pagpatay. Pero merong isang senador na walang katiwa-tiwalang isampa. Walang isampa. Pinagaganda lang po. Pinagaganda para po makapasok. Ganun po yun eh. Pagaganda yun. Ano sasabihin? Ano sinasabi ng isang Kiko o Coco Pimentel? Ano sabi niya? Huwag muna raw pag-usapan. Huwag muna natin pag-usapan yung nangyaring EJK, yung nangyaring war on drugs. Stop muna tayo ron. Basta, dito tayo mag-focus. Nakapasok na sila. Pag nakapasok na sila, dito pa lang mag-uumpisa yun. Ganon. Ganon. Nakapasok na. Pag nakapasok yan, may magagawa ka pa ba? Nakapasok na, open na. Pwede na nila silipin lahat. Mga katambay, ganyang katindi. At ganyang katindi tumanaw ng utang na loob ang nakaupo ngayon. Napakatinding tumanaw ng utang na loob pala. Ngayon lang po ako nakakita. Tumanda na po ako ng ganito. Ngayon lang po ako nakakita ng ganitong klaseng tumanaw ng utang na loob. Sa nakatulong sa kanya. Ngayon lang po ako nakakita. Yung ginawang tulong po ng isang vice president na ayaw ng matalo, na mapangalawahan talo ng isang dating Vice President Leni Robredo, na napakatindi ng pakiusap. Samahan mo lang kami para hindi na kami matalo at nakakahiya pag kami tatalunin ng isang dating Vice President. Ayun ba? Lahat ng pangako binigay. Kung ano ang gusto mo para lang masamahan mo kami, ibibigay namin Vice o Vice President o Sara Duterte. Lahat.
You know? Tapos yung isa namang Rodrigo na pinapapasok ang Amy Marcos, bukod tangi lang siya ang Miyag Balls. Lahat ng batikos, siya sumalo. Siya ang sumalo ng lahat ng batikos. Lahat ng batikos, kinover niya. Dinala niya yon. Siya lang ang nag-shoulder ng batikos nung pinalilibing na ang tatay nila. Lahat ng batikos nasa kanya. Naki Rodrigo Roa Duterte. Lahat, aktivista, mga detractors ng mga Marcos. Lahat yan. Mga yellow, mga liberal, mga pink. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang nagsama-sama yan. Nagkalat sa karsada yan. Araw-araw laman ng media. Binabati ko si dating Pangulong Duterte para lang po wag ipalibing. At nung malibing na, gustong-gusto nilang hukayin yan. Pero merong isang Rodrigo Duterte nanindigan. Ipinaglaban niya yung pagiging sundalo, ha? Hindi na pagiging pangulo. Yung pagiging sundalo na may karapatan malibing doon. Siya lang, walang pangulo nagkaroon ng yag balls. Kahit sabihin mo na yan ay utos ng Supreme Court na mailibing dyan. May magagawa po ba ang Supreme Court kung nagagalit na ang sambayan ng Pilipino, napakaraming nagpuprotesta? Yung liberal, dilaw, pink, kasama pa makakaliwang grupo. Di ba? At mga detractors, mga galit na galit sa pamilya Marcos noong mga panahon na yon. Kung walang isang presidente, matutuloy ba yon? Sige nga. Kung walang backup ng isang presidente, napakarami na nagdaan na presidente, walang nakagawa nun. Di ba? Di ba? Nagkaroon ng attempt yan, di ba? Nung panahon ni Erap, natatandaan nyo, dating Pangulong Estrada, gusto niya rin niya palibing yan, kaya lang, hindi natuloy dahil magkakaproblema siya. Tanging Rodrigo Duterte lang nagkaroon dyan ng yag balls. Pero, ano po ang iginanti po ng pamilyang ito? Kasama po yata ang Araneta Romualdez. Ano po ginanti? Ito po. Nagsama na po sila. Yung issue ng EJK, War on Drugs, na ayaw nilang idalin o pag-usapan sa korte ng Pilipinas. Ayaw nilang isampa. Araw-araw bukas ang korte ng Pilipinas. Diba? 5 araw bukas. Monday to Friday. Bukas na bukas. Walang nagsasampa dito sa mga nagsasalita na ito. Sa mga nag-iimbestiga sa Senado at Kamara, walang nagsasampa ng kaso. Mga katambay. Tanging ICC lang ang solusyon nila. Ibang klase. Ganyan. Kasama sa pagtanaw ng utang na loob yan. Lalo yung nasa institusyon ng Kamara, mga katambay, di ba? Hindi ba kayo napapansin? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Gusto rin umupong speaker ng kanyang anak si Pulong. Ano ang sinabi ng dating Pangulo? Kung ikaw ay uupo na speaker, mag-step down siya. Kasi magkakaroon ng conflict of interest. Magkakaroon ng, sabwatan. Speaker ka, presidente ko, di ba? Di ba? Lahat ng makikita sa aking kapalpakan o may palpak man ako, sasaluhin mo dahil speaker ka. Saan ba nang gagaling at saan nag-uumpisa ang impeachment? Di ba sa Kongreso? Di ba? Nakikita niyo po ang logic? Ngayon po ba, meron po bang umuugong na impeachment o impeachment man lang na usap-usapan sa Kongreso? Di ba wala? Kahit napakaraming kapalpakan pagdating sa pera, di ba? Na ito po impeachable, di ba? Na hindi maipaliwanag. Yung issue sa droga, napag-usapan po ba? Yung issue sa droga, bawal na bawal po sa isang commander-in-chief yan na ma-involve sa droga. Masamang bisyo, di ba? At yung mga pera na paglipat, impeachable yan. Bawal maglipat basta-basta ng pera ng PhilHealth. Pinaliwanag po yan ng magagaling na abogado. Di ba? Dahil yan, may contribute ang mga taong bayan dyan. Lalo ang miyembro ng PhilHealth. Di ba? At yung hindi maipaliwanag ngayong pera, nasaan na? Ang Maharlika Investment Fund. Pero narinigan nyo ba na umaaksyon ng impeachment ang speaker? Yun ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Pagka meron ka kamag-anak dyan, anak, na magkakaroon ng conflict sa iyong panunungkulan, ibig sabihin,
Hindi magandang gobyerno yun. Never gagandang gobyerno. Nakita niyo po ngayon, may takipan. May takipan, di umano ang ating pamahalaan. Lahat ng kapalpakan, hindi na iimbestigahan. Dahil mag-uumpisa ang imbestiga. Saan? Sa Kongreso. Di ba? Kaya ito, nakita niyo po ang ginagawa nilang institusyon, yung ginagawang imbestiga sa Kongreso, sa institusyon ng Kamara. Ano imbestiga ron? War on drugs. EJK. Ano pa? Yung ano pa yung inaano nila, yung dinagdag nila. Reward system. Di po ba? Ano kasunod nun? Napakarami nagsasabi nung papasukin na ICC. Di ba? Pati mga kaliwang grupo gusto papasukin ng ICC. Ngayon, merong isang senador nakikiusap na, papasukin na, mga katambay. Kayo po, ano masasabi nyo, mga kababayan ko? Muli po, si Katambay Manong, ganyan po talaga ang buhay, mga katambay. Pagka ang presidente, may ibang gusto na mangyari po sa kanyang panunungkulan. Kailangan maglagay ka ng proteksyon mo sa iyong sarili. At malaki rin po siyempre ang proteksyon nung nilagay mo. Di ba? Dahil nakontrol po ang kaperahan ng taong bayan ayon sa Vice President. Dito, di ba? Napakalaking pakinabang. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot po talaga. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you po. Thank you. At sa mga nagla-like, share, and subscribe, and comment. Maraming salamat po. Tingnan na lang po natin kung ano mangyayari sa napakahigpit pong pakiusap ni Coco Pimentel, ni Senator Coco, na papasukin ng ICC. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.